Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Yan, dagtayan. Bakit ang kaimito ay gamot sa nagtatae? Ano ang nakapagpapagaling doon? Alin po? Maraming gamot na tinubo ang Ama sa lupa. Marami siyang nilikhang mga gamot. Kaya lamang ang tanong nga saan ba nagmumula ang gamot? Di ba sa mga halaman? Alangan naman pinagsama-samang lupa yan. Hindi, di ba? Mga katas lahat yan ng ugat, dahon, puno. Subalit, dahil hindi mo nga alam kung ano nga, kaya kailangang may magturo. May ituro. Kaya, kung hindi ka totoong magtitiwala, maniniwala, at ang takot ay naroroon sa iyo, sadyang hindi mo mapapaniwalaan yung mga hindi nag-aral. Paano mo nga paniniwalaan at gaano kasigurado yung ibibigay sa yung dahon na hindi makakapinsala sa iyo yun? Subalit kung pagninilayan niyo, ang pagkilos ng Ama, ang pagkilos ng kapangyarihan niya, bakit may mga anak siyang pinagtitibay ang isip at damdamin na maniwala? Upang mapakita niya yung hiwaga niya.
upang mapakita niya yung kapangyarihan niya, upang mapakita niya yung himalang gagawin niya. Aba, oo nga no, bakit gumaling ako doon? Yung pala nakakagaling. Ang hindi nila alam, hindi ang ininom ang nakapagpagaling, ang kapangyarihan niya. Dahil doon sa pananampalataya mo, sa pananalig mo, doon sa ininom mo, gumaling ka. Dahil sa Kanya, hindi dahil doon sa ginamot sa'yo. Ibig sabihin, kahit sa mga nag-aral ay gayon din. Sapagkat gayon nga ang katotohanan, walang taong nagpapagaling. Ang lahat ay instrumento lamang na ginagamit sa tao, ay kapwa-tao rin. Hindi hayop, hindi isda, hindi puno, kundi bibig ng kapwa-tao sa kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang bawat isa ay magtataka. Yung hindi pa nakakaunawa, talagang pinag-iisipan yan, mag-iisip na mabuti. Subalit, kapag binuksan ang pangunawa mo, binigyan ka ng pangunawa, wala ka nang iniisip, ano na lang, sa puso na lang, nananalig ka, dinadama mo, pinagtitiwalaan mo. Kaya naman, sa pananalig at pagtitiwala ng mga anak ng Ama, nakagagawa siya ng tunay na hiwaga. Buhay ba ang Diyos? At siyon ang naganap. Baybayin niyo ang istorya. Sino ang mga nagsigaling? Ang mga sumunod, di ba? Ang mga lumapit. Subalit yung hindi lumapit, na nandoon man, nakikinig lang, nagmamasid, nagsusuri, gumaling ba? Ano nangyari? Sa halip na nagbago, lalo pang sumama sila dahil ang isip nila kung ano-ano ang mga nilalaman. Pagpaparatang, pagbibintang, paghatol, paghusga, dahil sa inggit. Buhay ba ang Diyos? Dahil sa inggit. Katakataka, nagtataka sila. Wala pang tao kaming nakitang ganyan. Maliban siya. Kaya yung mga namamangha, yung naniniwala, ang anong sinasabi nila? Siya nga'y anak ng Diyos. Isa siyang propeta. Sapagkat wala pa kaming nakitang ganyang tao. Maliban siya. Wika nila, nila. Yung mga hindi at walang paniniwala, hindi eka siya, anak ng Diyos. Siya eka ay demonyo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, ganyan ang tao sa mundong ito. Ganyan ang isip ng tao. Mapaghaka-haka, mapagkatang-isip, mapaghatol, mapaghusga. Buhay ba ang Diyos? At ang lahat ng ito ay saan nagmumula? Saan nagmumula? Masasabi ba ng bibig mo kung wala sa isip mo? Makapag-iisip ka ba kung wala ka nakikita? Kaya una, sa mata nagmula, sa isip pumasok, sa bibig niluwal. Kaya ang wika nga, nagkasala na eka ang mata, nagkasala pa ang isip, lalo nang nagkasala ng niluwal ang bibig. Niluwal sa bibig. Sa makatwid, ang lahat ay nagmumula sa loob. Kaya nasasabi mo, si ganon, si ganyan, si ganon, si ganyan. Kaya anong wika kanina? Bilang isang apo kunching, ang wika ay nagturan ng ganito. Anak, nang atasan ka, ang binahagi sa iyo'y pagpapabuti at pagpapaliwanag ng dapat at marapat. Subalit, hindi para tuklasin kung anong ginagawa ni ganyan, ni gayon at ganyan. Kaya ang dapat mong tupdin araw-araw, alamin mo na patuloy ang aking katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ngayon? Kung wala kang inaalam kundi ang katotohanan. At yung katotohanan na totoong totoo, ayaw naman paniwala ng di totoo at makatotohanan. Kaya, ito ngayon,
ang lalabanin ng kapwa-tao. Yung hindi mapaniwalaan na galing ito sa Diyos, sapagkat hindi nga niya alam, sapagkat siya hindi pala galing sa Diyos ang ginagawa niya. Ganyan ba Diyos? Ano ba ang Diyos? Ano ba ang gawa ng Diyos? Ano ba ang kabutihan ng Diyos? Hindi ba? Dahil siya mabuti at banal, ang lahat ng mabuti, ang layunin niya, hangarin sa mundong ito. Ang magpakabuti at maging mabuti ang lahat ng tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ngayong panahon ng Kwaresma, bago dumating nawa ang Linggo de Ramos, mapagnilayan lahat ng tao ang kanilang mga ginawa, mga nakaraang ginawa, hanggang sa kasalukuyang ginagawa, at maisuko nawa. Tandaan ninyo, sabi nga, napakahalaga ng itatala ng tao, sapagkat doon siya susuriin ng Ama. Napakahalaga ng gagawin ng tao, sapagkat doon siya susuriin ng Ama. Kaya, sa inyong lahat, nawa, mapagnilayan nyo at mapagbulayan ninyo ang tama't tumpak at magawa nyo ang tama at marapat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ay, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, walang kapantay kailanman. Ano po? Pag nakikita ko yung mga kandidato, sabi ko sa Panginoon, nakakatulog po kaya sila. Ano po? Nang panahon ng unang tipan ay walang mga ganyan na, no? Presidente, walang ganyan po, no? Noon hari lang, mga hari ang nangangasiwa, hari, mga saserdote, mga propeta. May nakatala po bang presidente sa Biblia? Meron po bang nakatalang vice president sa Biblia? Nagsimula lamang ang presidente at vice president sa Pilipinas. Sino? Sino ang unang presidente? Sino pa? Sino unang presidente ng Pilipinas? Manuel Quezon. Sa makatwid, ilang taon ang lumipas bago nagkaroon ng presidente. Ganyan din sa ibang bansa, di ba ga? At wala ring mga senador noon. Ngayon, ang dami na. Noon, katulad ng pangangasiwa ni Moises, sinabi ng Panginoon, ng Ama, na kumuha ka eka ng mga makakasama mo, magbalangkas ka. Kaya kumuha siya ng mga makakasama niya, pinagkampong-kampong niya ng 50, 100, pulo-pulutong, ganun. Kaya ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon ng mundo. Tama po ba? Sa palagay nyo, paganda ba ang mundo? O? Paganda ba ang sitwasyon ng mundo? O ba't nagugulo? O anong gusto ng tao? Totoo ba ang Diyos ang gusto ng tao? Kung totoo ang Diyos ang gusto ng tao, dapat hindi magulo ang tao. Ha? Ano ang gusto? Mission? Peace. Peace on earth ang gusto ng Diyos. Pero ang tao, anong gusto? Kapangyarihan. Very good. The power of the universe. Dapat, kung tunay na nagmamahal ang tao sa kapwa-tao, nararamdaman mo naman yan kung totoong nagmamahal yung tao.
Higit yung mga naka-espiritu, nararamdaman nila kung totoo yung mga nagmamahal na tao, di ba? Maliban kung masamang espiritu nasa iyo, talagang hindi mo mararamdaman yung pagmamahal ng kapwa mo. Pero yung nasa banal kang espiritu, nararamdaman mo yung pakikipagtotohanan ng kapwa mo. Kaya lamang, siyempre, Diyos ko po, nakakaawa ang tao pagdating ng halalan. Nalilito, nagugulo, no? Dahil sa pera. Mayroong tao, kahit 300 lang, napagbibili niya yung kaluluwa niya. Di po ba? 500. Libo-libo ba bibigay sa'yo? Kahit sino sigurong, kaya dapat manalangin. Manalangin po kayo. Ipanalangin niyo yung mga kapwa-tao na nawa ay ang mithiin ay para sa Diyos. Ang kanilang mithiin para sa kapwa-tao na maging maganda, maging maayos ang lahat. Di po ba? Ha? Yan ang gawin niyo, manalangin. Manalangin, ipanalangin ninyo na maging mapayapa, maging maayos ang lahat. Huwag yung pagmimithi na, minsan nakakaawa yung mga politiko, ano ba? Nakakaawa. Bakit hindi ka maaawa? Dumating si ganyan, pipila. Dumating si ganon, pipila. Ay, dumating si ganon, pipila na naman. Saan ba talaga sila? Kaya nga may balimbing eh. Di po ba? Hindi po ako, wala po akong pinatatamaan or wala po akong ibig sabihin nito. Yung po'y totoo. Kumisan gusto mong umiyak sa katotohanan eh. Gusto mong magsumigaw na umiyak sa kapwa mo tao pag naalaman mo na yung katotohanan. Sapagkat, ano ba talaga ang tao? Kay rupok ng tao. Sasabihin, kay ano ko, pag dumating yung isa't nagbigay, pipila rin doon. Ganun ba yon? Kaya po, napakahirap maniwala sa tao. Sa totoo lang, pag nasa Diyos ka na, pag nasa Espiritu ka na, wala ka nang pinakikinggan, kundi ang Diyos, hindi mo na pinakikinggan yung sinasabing mga pangako na yan. Dahil ilang beses mang ipangakong pagandahin at pagagandahin ang mundo, hindi kayang pagandahin ang tao. Kung ang tao ang di susunod sa Diyos, tandaan po ninyo yan. Manapa, sumunod sa Diyos para mapaganda. Para mapaganda siya, pagkat siyang magpapaganda. Ang nakakaawa pa niyan, kinuha kang coordinator, may bayad ka. Pag nasuhulan kang mas malaki, ay Diyos ko, nakakaawa ang tao. Ano po? Nakakaupo. Sarap umupo. Alam niyo po, sabi ko sa Ama, nawa po, lalo na yung mga lingkod, sana hindi na nasusuhulan, ano? Sana hindi na magmukhang pera yung mga lingkod, ano? Totoo po yan. Huwag kayong magagalit, mga lingkod. Sana hindi na kayo nasusuhulan. Sana magkaroon kayo ng dignidad, sariling, pananalig, pananampalataya, na huwag kayong, kaya nyo ginusto yun dahil sa pera. Nakakaawa naman ang Diyos. Pwede ka namang maglingkod na walang bayad, di ba? Hindi, kaya tumanggap dahil, kaya tinanggap na coordinator, may sweldo. Kung talagang nasa Diyos kayo, kahit wala kang bayad sa coordinator, pwede yan. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Sana, magpakatotoong tao, no? Hindi yung pagkaharap ito kay Pedro siya. Pag humarap kay Juan siya. Ay, kawawa yung barusang magaganap sa ganung tao. Nawawala ang pagka-Diyos. Ang pagiging gusto sa Diyos. Tandaan po ninyo, pag ganyan ang pagkaisip ng tao, nawawala ang larangan ng Diyos. Nawawala sa katotohanan. Ang tanong isa lang
Kahit tagal bago magbotohan, nakaraos ka ng ilang taon. Ngayong, sandali lang ang botohan eh. Nagpapabenta ka sa boto. Ay, hindi ko patawarin kayo. Ano? Hindi masamang sumali. Hindi masama ang makiisa ka. Kaya lang, alalahanin mo, sa bawat ginagawa mong dahil sa pera, natatangay ka sa ganon, sa ganyan, hindi naman totoo sa puso mo, hindi naman bukal, abay kalaksalanan yon. Eh bakit lingkod ka niyan? Lingkod ka ba niyan? Ang mahal. At pakatotoo po ang tao para tuwirang maramdaman ng Diyos. Huwag yung kabalimbingan, masama yun. Ano po? Masama. Hindi po ba masama yun? Eh, alam niyo po, kahit mahirap ka lang, may dangal ka lang, masaya ka. Subalit, nakakaawa po yung iba, no? Makatlang sa pangangailangan, binigyan ni Pedro, tatanggap pa kay Juan. Ay, nakakaawa yung ganon. Ano po? Pagkatapos, kaya po, ipagpaumanhin nyo, yan po ang maliwanag na hinabilin sa akin mula sa simula. Ako pinapanalangin ko na lang po lahat ng lahat. Pero hindi ako pwedeng mangumpanya sapagkat binawal sa akin yan. Bilang sanlingkod ka, hindi ako pwede po sa ganun. Kaya kung minsan may magtatanong, akala ba nila, hindi ko alam. Tumutulong ba kasi apo ay, sa panalangin po ako tumutulong. Sa panalangin po ako tumutulong sa lahat ng tao. Sapagkat ang Diyos hindi mapagtangi, hindi nagtatangi. Nagmamahal siya sa lahat. Sapagkat lahat ng tao ay gusto'y manalo, di po ba? O sino po bang lumaban ng gustong matalo? Meron po ba? Po, kawawa naman yung nagpapakatotoo. Tapos ginagawang hindi totoo ng kapwa-tao. Sana po, manalangin po kayo, ipanalangin yung bawat isa na maging payapa ang halalan, maging makatarungan, at maging makadiyos ang lahat ng tao. Wag lang sa pera. Wag lang sa pera. Kasi, sino man naman ang manalo kung mabuti ginagawa? Hindi mo naman kailangang magpalakas ka sa kapwa-tao mo. Sa Diyos ka magpalakas. Di po ba? Di ba sa Diyos ka dapat magpalakas? Sapagkat kapag siya ang pinalakasan mo, siya ang lakas mo talaga. Kaya, pagkasala, ipanalangin ang lahat ng tao, at nawa ang mga lingkod ay huwag nagpapasuhol, ano? Nawa, pwede kayong makiisa, pwede kayong makatulong na hindi kayo, kaya lang kayo tumanggap, kaya lang kayo sumunod dahil may bayad. Ay, nakakaya sa Diyos. Tama po ba? Ipakita niyo namang makadiyos kayo talaga. Ipakita niyo naman na talagang lingkod kayo ng Diyos. Pwede kayong tumulong sa kapwa niyo na walang bayad. Buhay po ba ang Diyos? Pwede kayo. Yung iba po, kaya tumatanggap, kaya gustong mag-coordinator, may sweldo. Tama po ba? Nako, bayad ang tawag doon. Sana naman, nawa po, kayo, kung gusto nyo tumulong sa kapwa nyo, kahit walang bayad, pwede. Ano po? Tumulong na lang kayo. Pwede naman, kaso lang, pairalin nyo yung, ano po? Nawa po, manalangin tayo, maging payapa, maging maayos ang lahat, at huwag magpaliksahan yung mga lumalaban, kundi ang Diyos ang maghari sa bawat isa para maging payapa ang lahat at maging masaya, tahimik. Ano po? Yan ang kailangan. Payapa, tahimik, masaya. Ipanalangin nyo ang bawat isa na nawa maging mababa ang loob ng sino mang mga nasa politiko. Ano?
Pag nagbasa ka ng mga babasahin, yung mga sinasabi ng bawat isa, naku po, tapos yung mga paninira ng bawat isa, nakakairita lang po, no? Kaya alam nyo po, di na ako nagbabasa niyan. Di na rin ako nakikinig. Kasi wala naman may dudulot sa akin ng araw-araw yan sa buhay ko eh. Ano po, meron po bang may dudulot sa buhay nyo yan? Pagkausap mo si ganon, ay ganito eka, ganito. Ay pagkausap mo si ganyan, nakabalita kang mas malaki bigay. Si ganon, si ganon. Ay ba't ganon? Ba't ganon po? Kaya kung pwede ka na rin bumoto, ikaw rin kukunin. Kukunin ka rin. Ano? Kawawa naman ang mga tao. Ano po? Alam niyo po, huwag ipagbili ang karapatan. Lagi niyong hingin sa Panginoon ang tama niyong gagawin. Ang tamang gagawin, mahalin ang lahat. Ano po? Huwag kayong mag-isip na itataas niyo yung isa, ibabagsak niyo naman ang isa. Maka-Diyos po ba kayo niyan? Nasa Diyos ba kayo nun? Pag halimbawa kung tunay na nasa Diyos ka, huwag kang makihala-hala sa mga ganong issue. Yung mga usapang ganon na, si ganon, si ganon. Huwag kayong ganon, huwag kayong maninira. Huwag niyo sisiraan ang kapwa niyo. Ano po? Pwede po kayong pumili ng gusto niyo, pero huwag kayong maninira. Huwag na ninyo siraan ang kapwa niyo. Kung tunay kayong mga anak ng Diyos, kasi nagkakasala po kayo eh. Tama ba ga? Kung tunay niyong nais magpakatwid at naging ganap kayo, huwag na kayong manira. Kasi lahat naman ng mga nananalo na yan di naman kayo payayamanin. Tama po ba? Sino magpapala sa inyo? Ang Diyos. Kaya hilingin niyo sa Panginoon, maibigay ang tama, maipagkaloob ang marapat. Huwag po kayong makikisira-sira sa kapwa nyo, lalo na kayong mga lingkod, huwag kayong maninira. Ang nyo sisira ng kapwa nyo. Kung hindi kayo ayon sa kanila, huwag naman kayong laban. Tama po ba? Yan ang dapat nyong gawin. Kung hindi kayo sang-ayon kanino man, sa ayaw ninyo, huwag kayong sisira. Huwag nyo sinisiraan, manahimik kayo. Hindi Ayaw ko eka si ganyan, ganun, ay si ano eka ang bayad, kaya pala yun pinagmamalaki, may bayad pala siya. Ganun pala yun? Naku, mga minamahal, dapat may bayad ka't wala, alam mo yung tama. Huwag kayong magkasala, ito'y paalala upang huwag kayong maging balimbing. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lagi niyo pong tatandaan, ang Diyos ang makagagawa ng ikabubuti at makabubuti sa lahat. Kaya ipanalangin ninyo na ang tama ang Diyos na maghahari at ang Diyos na naghahari ang siyang manaig upang maisaayos ang bawat bansa. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag pinangunahan ng Panginoon ang sino mang mga nanalo, sigurado maganda magagawa. Subalit kapag nanguna ang pagkatao, ang sariling pagkatao, naku, gaano man kagandang layunin, gaano man kagandang mga sinasabit, mga pinapangarap, pag naghari ang pagkatao, ay hindi mape-perfect, lahat ay mabibigyan. Hindi. Subalit kapag ang Diyos ang naghari, sigurado po, maisasaayos, makabubuti ang lahat. Kaya ipanalangin ninyo ang bawat isa na maging payapa, maayos, at huwag kayo nagsasalita ng laban sa inyong kapwa. Kahit hindi nyo gusto, dapat hindi marinig sa inyo yung hindi nyo gusto. Lalo na sa inyong mga lingkod. Hindi kayo dapat nagsasalita ng ganon. Sapagkat para nyo dinadaya sarili nyo, naririnig kayo ng Diyos. Lingkod pa naman kayo. Sasabihin nyo, si ganon, si ganyan. Ay, hindi tama yan. Manahimik po kayo.
at manalangin, ipanalangin, huwag kayong magsiraan. Magandang umaga po, mga minamahal, upang huwag kayong matulad sa mga panahon ng Kristo. Huwag magsiraan. May tanong baga kayo? May tatanong kayo? Huwag kayong magkasala. Walang pinatatamaan at walang tinutukoy. Ito'y pangkabuuan sa buong Pilipinas. Lahat mula sa presidente hanggang sa mababa. Ang tinutukoy at sinasabi sa inyo ay mula sa presidente hanggang sa mababa. Kawawa naman yung mga bigay ng bigay. Oh, pag binigyan naman, naku po, nung hindi pa nakukuha na coordinator, iba gustong iboto. Nang kinuha, nabago dahil may pera. Nakakahiya kayo sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Dapat hindi ganon. Alam niyo po, hindi ko naman sasabihin sa inyo hindi tama eh. Hindi ko sasabihin sa inyo hindi totoo. Base sa binasa ngayon. Ba't nakakagulo ang mga tao ng panahon na yon? Ang pinipilit ng Kristo ang mabuti. Ang tinutupad ng Kristo ang mabuti. Ang sinusunod naman ng tao, sarili. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag magsiraan, huwag manira. Kung ayaw mo yung kapwa mo, huwag mong sasabihin, hindi siya totoo, hindi siya ganyan. At yung gusto mo, dahil may bayad ka, totoo siya. Dapat hindi nakukuha sa ganon. Tandaan po ninyo, lalo kayo mga lingkod, dapat hindi kayo nagpapasuhol, hindi kayo nagpapabayad, tumulong kayo kung gusto niyo tumulong. Pero hindi dahil tumulong kayo may bayad. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat pwede kang tumulong na walang bayad kung totoo sa puso mo. Ngunit kung hindi totoo at pera gusto mo, talagang di ka tutulong dahil gusto mo'y pera, di ba? Gusto mo'y pera. Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Huwag magkasala. Ang inulat sa inyo mula sa presidente hanggang sa mababa. Hindi para sa ilan lamang. Kaya nawa, pairalin ang batas ng Ama, huwag ang batas ng tao. Pagpalain kayo. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Oh, masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Wala kayong dapat maging duming isip, maging maruming isip, para nang kayo'y pumayapa ang loob. Pagpalain kayo. Sapagkat ang tao ay tao at ang Diyos ay Diyos, kaya kung susunod kayo sa Kanya, may sasaayos ang sanlibutan. Yan ang pawang katotohanan. Ang magsasaayos ng buhay ng tao ay ang Diyos. Kaya, ibigay nyo sa Kanya, ilagak nyo sa Kanya, isaayos niya. Tandaan ninyo, paglisya dito sa sinabi, ang sinambit ninyo, kayo rin magdadala sa masamang inisip nyo, sa masamang pananalita ninyo, sa masamang pagpaparatang ninyo. Sapagkat, ang sino mang nagpaparatang, para niya nang hinahatulan ang kanyang sarili. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal ko, pagharian kayo. Tayo na. Halina kayo, mga minamahal.